And there is Fulton able to cut, trying to go to the body. And again, has Fulton on the ropes, inside to the body. Back, but Figueroa with a big left, knocking Fulton back. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. Stephen Fulton panalo kontra sa 2-division world champion Brandon Figueroa sa ikalawang pagkakataon, dahil dyan ay nakuha niya ang WBC Featherweight World Title belt, at isang ganap na world champion. Dahil isa na itong world champion sa featherweight division itong si Stephen Fulton ay tiyak na makakalaban niya muli itong si Naoya Inoue, kung aakyat man ito ng featherweight division, dahil alam naman ng karamihan na huling taon na ni Naoya Inoue sa bantamweight division dahil aakyat na ito ng 126-pound featherweight division sa susunod na taon. Kaya malaki ang posibilidad na matalo muli ni Naoya Inoue itong si Stephen Fulton, at magdadala sa kanya bilang current undisputed and 5 world division champion. Alam naman natin na tinalo lang ng walang kahirap-hirap ni Naoya Inoue itong si Stephen Fulton noong nagharap sila sa bantamweight division. Kaya marami ang naniniwala na matatalo muli ni Naoya Inoue sa pangalawang pagkakataon itong si Stephen Fulton. Ngunit ayon naman kay Stephen Fulton ay hindi na mangyayari ang easy win ni Naoya Inoue. Dahil noong panahon na naglaban sila sa super bantamweight ay pigang-piga na ang katawan niya. Ibahin daw nila ang laban sa featherweight division dahil hindi mapipiga ang katawan dito bagkus ay madidagdagan pa ito ng lakas, dahil madagdagan ang timbang dito. Dagdag pa ni Stephen Fulton ay mas komportable ang kanyang katawan sa featherweight division, kaya naging madali lang niya talunin itong si Brandon Figueroa, kaya kung magharap man sila ni Naoya Inoue sa featherweight division ay titiyakin niya na hindi na mauulit ang kanyang pagkatalo dito. Dagdag pa sa ating mga balita, ang pangarap ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster ay hindi mangyayari kapag hindi siya nakipag-ayos kay Sean Gibbons. Nag-trending kasi ang post ni John Riel Casimero, ayon sa kanya, "Boss Manny Pacquiao, itapat mo na yan sa akin yung monster, wala naman ibang katapat yan kundi ako lang, para matapos na ang agawan nyo sa legacy tulungan mo nga ako para magtuos na kami para tapos na ang istorya nyo." Ngunit kahit na dumulog at humingi ito ng tulong kay 8th Division World Champion Manny Pacquiao ay kailangan pa din ni John Riel Casimero makipag-ayos kay Sean Gibbons. Ayon kasi sa Japanese promoter ni Naoya Inoue, na si Mr. Honda, na hindi siya makipag-ugnayan sa mga potential na makakalaban ni Naoya Inoue. Hanggat wala ang presensya ni Sean Gibbons, in short guys si Sean Gibbons lang talaga ang susi sa laban ng John Riel Casimero versus Naoya Inoue. Kung maalala nyo ang mga laban noong taon 2024, lahat ng naging kalaban ni Naoya Inoue ay konektado kay Sean Gibbons, kaya hanggat hindi nagkakausap at nagkakaayos itong si John Riel Casimero at Sean Gibbons ay malabo mangyari ang labanan Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Kung inyo pong maalala na may pahayag naman itong kampo ng MP Promotion kay John Riel Casimero, ayon sa kanila na bukas naman ang kanilang pinto papasukin sa loob ng kanilang bahay, ngunit may mga alituntunin itong dapat sundin at sumunod sa kanilang kalakaran. Dahil kapag bumalik na itong si John Riel Casimero sa MP Promotion ay may pag-asa na itong maikasamuli ang laban ng Naoya Inoue versus Casimero, dahil kaya ng MP Promotion gawa ng magic dahil sa lawak ng kanilang network dito. Kaya abang-abang na lang tayo sa mga latest update tungkol sa ating former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.